Hindi natin sa hindi. Ganyan ang istorya sa politika dito sa Pilipinas. Na iba ang may posisyon. Diba? Ang hirap-hirap ng Pilipinas tapos nagpapatayan sila para magkaroon ng posisyon. It's because of the power. So the wait is over. Ika nga. Diba? Kasi isa sa inaabangan ng mga tao, diba, is itong si dating presidente Rodrigo Duterte, kung siya ba ay tatakbo, dahil according doon sa kay Attorney Panelo, na kilalang malapit na kaibigan ng mga Duterte, is namimili siya between senator or mayor. And mas ini-encourage ata ni Panelo na mag-senator siya. Okay? And kung sakaling mayor naman, syempre, yung anak niya, yung mag-step down at siya yung mag-mayor. Diba? So, ngayon is nagsalita na itong si Duterte about sa kanyang final decision. Okay? But bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para mas maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section. And who knows, baka pwede pa tayong magkwentuhan kahit saglit through comment. Okay? So yun na nga, balikan natin itong pahayag ni Duterte kung bakit napili niyang tumakbo ng pagka-mayor na lang. And at his condition and age, kaya niya pa ba kayang gampanan ang trabaho bilang mayor? Or he just hanging up doon sa kanilang position? Dahil alam naman natin, di ba, na kapag may impluensya ka at may position ka sa gobyerno, iba pa rin ang tingin sa'yo. So, ilan lang yan sa mga speculation kung bakit tatakbo pa siya, kung bakit naisip niya pa na tumakbo, for what reason, di ba? So, ilan lang yan sa mga naging katanungan ng mamamayan. So, susubukan ko magbigay na sarili kong opinion. And issue lang po tayo, walang personalan. So, let me play yung part na kung saan nagsalita si Duterte about dyan sa mga speculation of him running either senator or mayor. Okay? Ngayon si Salvador Panelo nag-ingon na duhak daw ang kung pili daw senador o mayor diyan imudagan na according to Attorney Panelo. Let me put it this way. Kilala naman niya ako, senior mayor ako so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Makukulap lang ako niyan eh. Well, anyway guys, So ito yung isa sa mga alam mo na kaano kay Duterte, yung pagiging totoo niya sa ibang mga sinasabi niya. Okay? Of course, hindi naman lahat. Diba? But if we're going to evaluate sa ating sariling nakikita, diba? Totoo naman. Maybe his mind can still serve, but physically makikita naman natin, di ba, na medyo hirap na siya. And as far as I know, noong time na presidente siya, may mga instances na hindi siya nakaka-attend dahil mayroon siya mga medical condition na nararamdaman sa katawan niya, di ba? So, what more pa yung mangangampanya uli siya. Maigi kung sa Davao lang siya mangangampanya, buong Pilipinas ang ikutin niya. Which is very practical for him to say na hindi niya talaga kakayanin. Hindi niya talaga kakayanin. And kita naman kasi, di ba, maraming nagsasabi na okay pa siya. No, but if we're really looking at his condition right now and yung the way siya magsalita, okay yung decision niya ginawa niya. Na hindi niya talaga kakayanin. Yung init, yung hirap, maigi sana kung ilang lugar lang yung pupuntahan niya. Oo, mayroong online na campaigning, but iba pa rin yung physical campaigning. Diba? So, yung presence mo sa lugar is iba pa rin yung hatak nun sa tao.
Di ba? So, yun yung consideration na pinili niya, which is correct. Para sa akin, okay yun. Dahil, di ba, aanihin mo yung posisyon na yun na bandang huli, hindi mo rin naman pala magagampanan dahil may sakit ka na. Hindi mo na kaya. Di ba? So, the possibility, totoo yun, na mag-collapse siya. Maigi sana kung yung condition, weather condition is ganun. So, those are the things na siguro, kinonsider niya para sa sarili niya. Di ba? Although may mga advice, lalo na si Attorney Panelo, may mga advice sa kanya, but, di ba? Yung consideration niya is for himself. And of course, paano siya makakapagserbisyo kung siya mismo hindi na kaya physically. Di ba? Think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. So, are you considering local position, Mayor? Tama yun. Very realistic na lang. Diba? Dahil siya nararamdaman yan. And, tulad ng sinabi ko, ganun din naman yung nakita no atin noong presidente pa siya. Ilang beses siyang hindi nakaka-attend because of, siyempre, hindi naman talaga aminin yan. Di ba? As much as possible, ikikip yan from social media. Kung may sakit nga siya dahil, di ba? Presidente ka. As much as possible, you're not allowed to na magkasakit ng grabe. Ayun. Kaya nga, lagi may mga nakabuntot ng mga doktor yung mga yan. Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? Iyo yan. Mayor. Course, ikaw. Sino course? Also, Of course. Mayor, Mayor Carl. Ikaw, kaya mo ba, Mayor? Kaya mo ba? Basta, Mayor. Dito parang hindi ko alam kung gino-joke niya lang yung mga reporters eh. 'Di ba? Humingi siya ng advice sa mga reporters lang. Or talagang mayroon talaga siyang planong tumakbo as a mayor. Tapos dito parang gino-joke type niya lang yung mga yung mga reporters. Hingi ka ng opinion sa mga reporters lang, 'di ba? Parang siguro suggestion lang 'yun, pero sanabi kaya lang, sige, mayor tayo, mayor. Yeah, so may consideration na yan. Maring nakama up na talaga siya into running as a mayor kasi yun lang naman yung mga choices sa kanya. So maybe at this point siguro hiningi niya lang yung opinion ng mga mayor, parang in a funny way, pero deep inside maaaring nakadecide na siya as a mayor. Now, bakit still running as a mayor, di ba? Maliit lang yung lugar ng Davao na ikutin mo and pwede na siyang hindi mag-ikot talaga. Di ba? Yung declaration niya na yan na magme-mayor siya, sigurado. Di ba? Sino pa ngayon yung nakaupo? Yung anak niya, si Baste. But for sure naman, mag-giveaway ang anak niya na magba-vice mayor. Di ba? Pero bakit this is still hanging on the position in the government? Di ba, mga kwento nga ni Attorney Panelo, may mga naghudas, bumaliktad sa kanya. Di ba? Dahil wala ka sa position. Pero nung nasa position ka, ang bango-bango mo. Aminin natin sa hindi, ganyan ang istorya sa politika dito sa Pilipinas. Na iba ang may posisyon. Di ba? Ang hirap-hirap ng Pilipinas, tapos nagpapatayan sila para magkaroon ng posisyon. It's because of the power. Di ba? Noon, sino mag-aakala na yung mga dati niya kakampi nung nakaupo siya, ngayon kumakalaban sa kanya. Diba? So at least in some little way, kahit sa Davao lang yan, mayor siya, he's still in the position. Diba? And yung pagganap ng katungkulan niya, maybe he cannot fulfill 100% duty, pero kung ang vice mayor niya naman, anak niya, diba? So, pwede na siyang mag-hayahay. Doon lang siya sa opisina and let his son do the job as a mayor. Nag-mayor naman So, parang mangyayari niyan is may position lang siya. Opinion ko yun Pero to do all the jobs, di ba?
function as a mayor, pwedeng gawin ni Baste yun. Tatay niya yan eh. So, uutusan niya lang yan. Di ba? So, yun. So, official na yan, sigurado, dahil marami na rin naman naglabasan na tatakbo si Duterte as a mayor. And sigurado yan, makukuha niya pa rin ang Davao. Dahil sila naman talaga may hawak ng Davao ever since simula nung maging mayor siya. And naging maganda naman, di ba? Magandang naging resulta ng Davao. Alam ko nagkaroon ng award pa yan before. Dahil sa most less violent, drug-free. Diba? So, yun. Officially, sigurado, tatakbo si Rodrigo Roa Duterte ng pagka-mayor sa Davao at mananalo yan. So, issue lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang at maraming salamat.